So guys, so sa mga nagtatanong kung ano ba sukat na itong second chicken coop natin. Ito pong pahaba. So from here, yung papunta ron pahaba. Ayan ko yan, net na lang yan. Saka yung balagbag. Yung balagbag dito sa taas sa ganyan, nakakawayan. May balagbag dito eh, kailangan eh. Ha? Oo. Eh, yeah, kahit wala ng balagbag yan, dito lang sa harap. Dalawa sa harap. Ha? Dalawa sa harap. Hindi, kahit isa na lang. Sa gitna. Hindi, sa taas na yung isang balagbag. Kasi net na lang naman yan eh. Ay, ito tatlong kabila. Ah, eto na. Dito nyo napapakapitin. Oo. Pati doon. Doon, wala na rin balagbag doon. Yung sa harap na lang. Doon nyo na, basta sa harap lang yung balagbag. Tapos net na kayo. Ita. Dito, mayroon pa gitna. Wala na. Oo. Parang katulad yung ginawa ni Kuya Johnson doon. Ay, ito may kawayan na ano. Ano ba, bibiyakin nyo? Oo. Eh kung mataba, biyakin nyo na lang. Ayan guys, good morning. Yan, iba yung gagawa ngayon. Binitin ako nila Emon. Ito tatay niya yun. Tatay niya yun. Ayan. Ayan, kaya ito, gamitin nyo na to. Ay, ano kaya? Kailangan yata may connection ka rito. Ito, para kumapit ba? Pag ganon. Sunod magkabilang dulo yan. Tapos balagbag sa unahan. Yan. Tapos yun na, net na kayo. Itataas yun na net. Tapos hahakot tayo mamaya ng kusot doon. Itatambak dyan. Sa loob. Ayan. Dito yung net, teka. Yan, mas maganda to mga oldies to eh. Yung sila Emon kasi mga hindi pa naman talaga sila sanay sa ano. Yan to. Ito yung ating biling net. Bumili ulit tayo ng 50 meters na 9 feet ito guys. 9 feet, 1,200. Yan. 9 feet. Ito kayo yung net ha. Yan o. So yan po yung tsura ng ating bagong chicken coop. Second chicken coop. Net na lang sila ngayon. Ito yung original. Ayan. Ayan yung ginaya natin. Oh. Ayan. So, ayun yung mga dati na natin mga decal browns. 55 pieces. Then ito yung pag-housing ng 80 peraso na bagong kukunin natin. Kahit pasobra yung konti ko ya. Yan. Iwan natin sila dyan. At ako'y magpapakain ng mga alaga. Ayan. Mamaya makita nyo guys yung finish na. And then hahakot kami ng kusot doon sa furniture shop. Tatambak dito. Yan. Kuya, kung aabot dito sa baba, hanggang sa baba nyo na ilatag. May mga kapitan naman. Hindi, sa loob tayo sa loob pala. Sa loob tayo, kaya. Sa loob ang net. Sa loob ang net? Oo. Kasi pag lumipad dyan, baka lumusot sila dito. Nagliliparan kasi yan. Katulad ng diskarte niya doon sa isa. Yung ginawa niyo kay Johnson. Yan.
Yan guys, sa loob ang net. Kasi pag lumipad ang manok dito, nung nasa labas ang net, may tendency na lumusot, mag-over the bakod lang siya. Kaya kailangan yung net nasa loob. Para kahit sumampa siya, sumasampa kasi yan dito eh, yung mga manok na yan. Para hindi sila makalabas. Ano? Ganito. Sanitize ko muna. Nasira kasi sprayer ko eh. Bibili pa ako sprayer eh. Makapag-spray tayo ng ano bago tambakan ng ng kusot. Ayan. Maganda rin pumapasok pala yung araw. Maganda rin pala guys pumapasok yung araw dito kasi nasa sanitize niya yung loob. Maganda rin yung nakaharap din. And then yung pinto natin ayun nasa nakaharap sa araw. Swerte daw yun eh pag nakaharap sa araw yung pinto. Ayan. Ayan dyan natin pinalagay yung pinto. Para lalo tayong swertehin. Ayan. Ito trapal. Bili pa pala akong trapal mamaya. Kuya, lagyan nyo pa isang balagbag to kuya dito. Para kumapit. Itong poste. Para kumapit siya rito. Hindi, isang ganun pa. Walang connection yan eh. Para kumapit siya rito. Eh, katulad niya meron na sa pinto eh. Ito wala to eh. Para may kapitan siya. Ayan guys, tingin na kami ng kusot. Nagpaalam na ako kay paalam na ako kay bossing eh. Boss, nagpaalam na ako kay bossing, hingi ako kusot. Ganyan. Wala naman chemical yan, no? Wala chemical. Palagay sa Ha? Wala naman yata. Pero wala hindi na kanyan. Pwede kaya sa manok? Pwede sa manok no? Pwede no? Sige. Dito boss? Wala na yan, ano na yan, tuyo Matagal na yan, no? Oo. Piliin mo, yung... Huwag lang lulunogin ng manok yung, Ha? Huwag lang lulunogin ng manok yan. Patikim-tikim pwede. Piliin mo yung Piliin mo yung malinis, Yung malinis, piliin mo. Saka yung mga plastic. Tabi mo na to. Ano ba? Yan pwede na. Tignan mo yung mga plastic baka masama. Pinipili ko nga plastic eh. Puro plastic na kukunin niya. Wala lagi na. Oo. Ayan. Bahala ka na dyan Akutin mo na lang doon. Boss, thank you Ayan guys. So ito nga, napalinis na natin yung paligid. Ayan, nadamuhan na. So ito lang, hindi ko pa naayos pero ayusin natin. Ito lang muna importante kasi darating na natin or kukunin natin yung mga decabro na bago. Ayan linis na yung area ng mga Madre de Agua dito sa labas. Ayan, pati dito.
Ayan yung diretsuhan na yan. Malinis na yan. Yan, eto guys. Voila! Ang ating command center. Command center. Ayan po yung istasyon ni Chloe. Yan, nandito siya sa sentro. So ito, nagpabubong tayo ng dalawang ano lang to, dalawang GI sheet. Tapos yung mga natirang kawayan pinostehan lang, and then ayun yung kanyang higaan sa gitna. Ayusin ko pa yung tali niya, hindi makaikot, pero yan, madali lang yan. Pero ito, yeah, so dyan na po siya mamamalagi. Yan, nasa gitna siya. Meron siyang view sa kambing, sa mga decal brown. Yan, meron siyang view lahat dyan. Ito, pati dito sa manok, may view siya dyan. And then meron siyang view sa ating baboyan. Yan, from here. Ito yung kanyang higaan. Ayan yung kanyang higaan. So from here, yan, meron siyang diretsuhan view sa ating baboyan. And then may silip siya doon sa likod. Yan, may silip siya doon. So yan, kulang kasi sa aso. Dapat may isa pa akong aso sa likod. Kaya lang namatay na nga po si Jasper. Kaya yan, siya na muna. Si Chloe naman yung si Chloe, si Hopi, yung aming aso sa bahay ay Preggy Bells. Preggy Bells. Ayan, so pag nanganak si Hopi ay dadaling ko yung mga anak dito para dito sila magbantay. Ayan. Ayan, ito guys. Tingnan natin from here. Voila. Ayan na po yung ating pangalawang chicken coop. Diba? So yan yung existing na bubong, yung free range natin. Kinonvert natin ng chicken coop talaga na sarado yung may siding yung bandang baba na yero, and then yan, naka-net yan, and then meron tayong takip na lonang sako para sa init at angge. Yan, double purpose yan. Pero sa ngayon sa init, ang purpose niya para masangga yung tama ng araw, kasi dito yung trajectory ng araw pag alas 3, alas 2, alas 3, dito yung trajectory ng araw. Pagkatanghali naman ay doon sa kabila. Ayan. Kaya meron din doon. Ayan, tignan natin doon sa harap. Toby! Naka lang ha. Ayan, and nagpahakot ako ng pusot. Ayan. Pusot. Punong-puno ng mga pusot yan, guys. Lahat yan. So, standby lang muna yan kasi ito. Ayan guys, oh. Diba? Yan yung ating bagong teka, makita nyo ng buo. Oh, diba? Oh, diba? May pintuan pa niya, ang yabang. Punta sa labas muna tayo. Ayan, oh. Oh, diba? So, ayan guys. Tawag ito yero sa ibaba para sa protection. Yan, kasi pag net kasi vulnerable pa rin sila sa mga predators. Let's say may ahas, may pusa, may aso na makapasok, although nakabakod naman sila. Kaya lang syempre maganda yung protektado pa rin sila sa hangin pala, sa hangin, kasi yung iba sa baba natutulog yung mga decal brown na iba hindi yan humahapon, sa ibaba natutulog yung mga iba, kaya at least ay may protection sila sa hangin. Ayan. So ayan po, ito ay dito po ito guys. So pagkagabi, kunyari may manok na, pagkagabi bababa natin yan, and then pag araw itataas natin ng ganyan para pumasok yung hangin. So yan, di baba lang yan, di baba taas. Ayan, di baba taas yan, hindi siya naka-fix na nakalagay. Ayan o. Diba? Kung nakita nyo ay lumaki, para lumaki, kasi yung original na bubong hanggang dito lang guys hanggang dito lang yung poste ng original na bubong, saka hanggang dun Ngayon nag-extend tayo, bali itong pintuan na to extension na yan, nag-extend tayo ng poste ulit tayo rito, kaya lumaki siya. So ayan na siya ngayon. Back. Pag titignan nyo siya na nakabukas, ganyan siya itsura niya.
nakabukas. So yung mga manok, lalabas lang dito yan mga yan, mag-iikot-ikot na sila dyan. And then pag katulad yung ano natin, mga nauna natin likod, papasok sa gabi, lalabas sa araw, ganun po maging sistema niya. So ito ay pinagawan ko na ng mga hapunan na ano, yan, ito lilinisin natin yan. Kulang ako sa kahoy na ano yung ganito sana maganda kaya kulang nagkulang ako sa ganyan, wala akong masyadong nakuhang ganyang klaseng kahoy. Pero yan na lang, yan na muna. Yan po magsisilbi nilang kapunan. Pero kulang pa yan kasi 80 yun kulang pa yan, so kailangan ko pa rito. Ayan. And then ito, hindi ko talaga nilagyan to para ito yung magiging daanan natin. Kasi ito po yung itlogan natin. Ayan sa taas. Ayan. Yan po ang magiging itlogan natin. Parang masyado mataas. Wala lang yan si kayo kaya natay tinaas ng gusto yata. Ayan. Mataas ha. Pero hindi, magtutungtong na lang ako siguro. Manok naman lumilipad naman yan. Tingnan natin kung pwede naman ibaba yan hindi naman nakafix na bubunutin lang, bababa na yan. May bababa na yan. Ayan. Pero yan, tinaasan ni kayo natin. Ayan, style native guys, style native. So ayan, dyan po natin ikakamala yung ating mga pugaran. Ayan, ganyan. Hindi ko pa naayos talaga kung paano magiging forma niyan. Pero ganyan po, dyan po natin ilalagay yung ating mga trays na pugaran. And then, may tungtungan ako siguro dito. Maglalagay tayong tungtungan bangko siguro na gawa sa kahoy. Para pag mag-harvest ay tutungtong na lang kasi mataas nga. Pero maganda yan guys, ayan may siya, may takip. Kasi gusto daw ng manok yung medyo madilim ba. Mas gusto daw ng manok mangitlog sa ganun na medyo madilim. So yan. So medyo maganda po ang maganda pong setup nito. Pero hindi pa natin alam kasi hindi pa naman natin nasusubukan yung kanilang pangitlog. Pero makikita natin yan. Anyway, it's a work in progress naman. Kung may kailangan baguhin, babaguhin naman natin yan. Ang importante ay ito, yung chicken coop. The whole of the chicken coop kasi okay na. Ayan ito, nakanet tayo. Yan, net. Yung binili natin kahapon. 9 feet yan. So, sagad sa baba, hanggang doon sa taas. And then, may doble pa siyang yero. So, safety na safety yung ating mga manok. And then, ito nga, sasani i-spray ako pa to. Hindi pa ako nakabili ng pang spray. I-sprayan ko pa yan, lilinisin pa natin yan. And then, saka natin siguro unti-unti na lang yung paglatag ko nung nung kusot para kumbaga tatakpan na lang yung mga pupo nila. Pero ang kasi ideal kasi nito wawalisan tuwing umaga. Kasi sa gabi naman malakas magpupo yung mga yan kasi ang majority naman ng oras nila pag araw ay nasa labas. So yun, ganun lang. Tignan natin, but at least ay may naka-standby tayo mga kusot. Wala kasi tayo makitang ipa Safety na safety ng ating mga manok. Pati sa tama ng hangin, ito maganda to sa gabi at hindi sila masyadong tatamaan ng hangin. Ayan. Diba? Tayo. Makita nyo mabuti. Diba? Simpleng-simple lang sumobrayero din Hindi nila naputol Vale. Ingat-ingat na lang. Ako lang naman gumagalaw dito Itong na kailangan yung matulis na yan. Kailangan nakatupi. Para hindi makatusok. Yun yung mga original natin guys, nakita niyo ba? Ayun yung mga datihan na natin. So itong buong area na to ay mapupuno ng decal brown. Ayan. So guys, sa mga nagtatanong kung ano ba sukat na itong second chicken coop natin. Ito pong pahaba. So from here, yung papunta ron pahaba ay 14 feet. Ayan 14 feet. And then ito, ayan, from here yung pinakalapad niya, from here hanggang doon
10 feet guys, 10 feet. And then itong taas na ito, yung dito ay 10 feet, yung dito sa kabila ay 8 to 9 feet, 8 to 9 feet yata, ganon. Kasi yung klebe, para may klebe siya. Ayan, and then yung pintuan natin, ganyan lang. Eh yung pintuan naman nasa inyo naman yun kung anong size ang gusto nyo gawing pintuan. Pero ito, hindi ko na matandaan yung hindi ko nasundan kasi yung paggawa kahapon ng pinto. Kaya sabi ko basta yung yung tama lang dito sa extension. So ayan po guys yung ating pangalawang chicken coop. Nakita nyo, simpleng-simple lang naman. And then ito nga po, yung mga sidings natin, nilagyan natin ng trapal para sa pananggalang sa araw at pag umuulan, maibababa natin para hindi sila maanggihan. Ayan. So ito guys, pag dating ng tag-ulan ay titignan natin kung papasukin ng tubig kasi pag pinasok ng tubig, obligado tayo magkanal dito sa gilid. Kakanalan pa natin yan pag nakita natin pinapasok ng tubig. Pero sa ngayon, ganyan lang na muna. So ito nga, ito po ang mag-house ng ating additional na 80 heads ng Deca Brown na kukunin natin within this week. Ayan. So, mas maliit ito doon sa nauna. Yung doon sa nauna, ang nakalagay lang po doon ay 55 heads eh. So, maluwang po sila ron. Ayan. Pero ito nga, kasi ito po yung available na pwede natin gamitin. Kaya ito, pwede na rin siguro to 80 heads. Anyway, naka-ano naman sila eh. Naka-free range naman sila pagka-araw. So, ito ay parang tulugan lang nila itong chicken coop na ito. And then yung pugaran guys, titignan pa natin kung paano natin maipoposisyon yung pugaran. Pero ayun nga, ayun yung initial na pugaran na gagawin natin. Pero sa mga side niyan ay maglalagay pa tayo ng mga ibang pugaran. Ayan. Yun yung hapunan. May hapunan sila para doon sa mga gustong humapon. Yan. So, yan po ang aking update. So, abangan nyo guys. Ang susunod po dito ay yung pag-pick up na natin sa Nueva Ecija. Pupunta tayo sa Nueva Ecija at tayo mismo ang pick up ng mga manok na 4 months old RTL, Deca Brown hens. Ayan. So, abangan nyo. Ayan, sana po nagkaroon kayo idea guys sa paggawa po ng munting chicken coop. Ayan, so hanggang dito na lang. Maraming salamat po sa mga solid kabokals and sa mga solid viewers ko po na palagi nakasubaybay. And syempre maraming salamat din po sa ating kaibigan na si Sir Boyet from US, sir. Thank you po. Ingat po kayo dyan. And sa mga bago sa channel ko, kung nagugustuhan yung ating mga content, sana po yung mag-subscribe na kayo. And click lang po yung notification bell para ma-notify kayo sa mga bagong videos na upload ko. Hanggang dito na lang guys. Muli, ito ang inyong kabokals farmer na nagsasabing sabay-sabay tayong mangarap, magsikap at higit sa lahat ay kumilos at siguradong uunlad ng ating amazing na buhay. Bye-bye!